kapaslupang Indio, napakapangito naman, kasimpangan na bangkain to. Kung wala lang sana mga Indio, ay hindi sana mabala ang mga bapor. Nakalimutan na at ni Doña Victorina na tayo mga timonero. Mga Indio ang mga marinero sa gobyerno. Mga Indio ang siyang na ng mga manlalakbay. At maging siya ay isang Indio kundi lang dahil sa kolorete na ginagamit sa kanyang mukha. Ayun ka nga, baka ba nito ng Doña? Mataas na naman ang tubig. Alaka naman siguro, Madre. Abay, makasagot ang bata na ito? Ano na sinapakadali? Walang magugugol na kahit isang sentro. Umukay ng isang tuwid na kanal mula sa lawa hanggang sa baba. Magbukas ng bagong ilog at isara ang dating ilog. Sa pamamagitan nito, mapapadali ang lalakbay na hindi bumabara ang mga buhangin sa ito. Hindi ba't magugol ito ng malaking halaga at maraming nayon na masisira? Dito kailangan ng salapi sapagkat ang mga bilanggo at buong bayan ng pakikilusip. Pagtatrabuhin sila ng 3 hanggang 5 buwan. Ang ninanais mong mangyayari ay nilikha ng malaking kaguluhan namin. Puro bulala lang, sinasabi ng binig. Anong kabuluhan ng mga praile kung makakapag-alsa din mo pala yung mga tao? Hindi ba't mas mainam kung pilitang mag-alaga ng mga itik ay mga bayang malapit sa gulod-guluran? Sapagkat ang pagkain ng mga itik ay suso kahalo ng mga buhangin. Sisiriin ng mga itik ang mga suso at mapalalim nito ang mga gulod-guluran ng buhangin. Maraming alamat ang sumasalamin sa kasaysayan ng ating bayan. Halimbawa, ang alamat ni Doña Jeronima, isang babaeng ipinangako ng isang lalaking naging arsobispo. Inalagay siya sa isang kuweba at bilang pagtupad sa pangako. Nakakawili ang alamat na ito, ngunit mas interesado akong pag-usapan ang alamat ng kabilang mga dirigma na sila Ibarra at Ibarra. Ang alamat ng kanilang kabayanihan na nagiwan ng aral, pinakita nilang hindi hadlang ang pag-aapi upang ipaglaban ang karapatan. Napaka-inspirasyonal ng kanilang mga kwento, ngunit may bahid ito ng trahedya. Ang mga alamat ay hindi lamang kwentong bayan. Sila ay mga babala at paalala sa ating kasaysayan. Ang mga alamat ay may lihim na aral. Ngunit minsan, hindi sapat ang kasaysayan at alamat upang mabago ang kinabukasan. Kailangan din may kumilos. Ina, ilang taon na nakalipas pero sakit pa rin ang pagkawala. Hindi pa rin naglalaos. Malapit ako magkapagtapos ng pag-aaral. Mangarap ko mag-tutor upang matulungan ko ang katulad natin na inaapi. Sino yan? Ikaw pala yan, Basilio. Oh, no. Anong ginagawa mo dito? Nung inuukay akong isang bagay. Isang bagay na matagal na tinatago na kasaysayan. Ngunit hindi mo pa kailangan malaman ng mga detalye mo. Leo, ikaw ba'y nagsasangkot ng isang bagay na panganib? Basilio, matagal na kitang pinagmamasdan. Alam ko ang pinagdaanan mo. Ang mga sakit na tiniis mo. Hindi ba't gusto mo rin magkaroon ng pagbabago sa ating bayan? Hindi ko nais na madamay pa sa kaguluhan ito. Ang nais ko lang ay makapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa nangangailangan. At paano matutulungan ang bayan kung patuloy tayong nasa ilalim ng pangakapit? Huwag mo kalimutan ang nangyari sa iyong pamilya, Basilio. Hindi ko pa rin alam kung ano pipiliin. Ngunit, hindi ko rin kaya na ipikit ang mga mata ko sa katotohanan. Maghihintay ako, Basilio. Nalalaman mo rin kung anong dapat mo gawin. Panginoon,
Hinihiling ko lamang ang 250 piso upang matubos si Itay. Sana'y may dumating na himala. Wala pa rin. Ingkong, wala ko ibang paraan. Kailangan kong magsilbi kay Hermana Pensyang upang maitubos si Itay. Pakisabi na naman sa kanya na nag-aaral ako sa isang maranyang paaralan. Kumusta ba ang iyong umagahan, Ginoo? Mabuti ang aking kaumagahan. Bakit hindi nagsasalita si Tandang Silo? Pipina? Nanggalang na ako. Ako po ang tunay na may-ari ng lupang iyon. Pinigil kong magutom. Naghirap ako para linangin ito. Ngunit, inuha nila nang wala mang pinaliwanag. Kabisang Talis, ang desisyon ng Hakuman ay pabor sa simbahan. Wala nang maaaring gawin pa. Ang lupa ay pag-aari ng Diyos. Hindi ba't dapat ito ipagkatiwala sa kanyang mga lingkod? Hindi ito ang katarungan. Ito ba ang batas? Ang mahirap ay walang laban-laban sa makapangyarihan. Kawawa naman si Kabesang Talis. May wala na tayong magagawa. Mga Ginoo at Ginang, tingnan ninyo ang aking mga gandang alahas. Perpekto ito upang palamuti o regalo. Napakaganda nito. Siguradong babagay ito sa aking mga koleksyon. Ang tunay binibini. Mukhang may nais kang ibenta o bilhin, Kabisang Talis. Ang meron ko lang ay ang kwintas ni Huli. Kung ganon, nais kong bilhin yan. Magkano ang iyong halaga? Ipapaalam ko muna kay Huli. Tumayo si Kabezang Talis at lumabas ng bahay. Sa kanyang paglabas, nakita niya mga prailing nagkakasiyahan sa kanyang dating lupain. Napuno siya ng galit at hinanakit. Kinagabihan, bumalik si Kabezang Talis sa bahay. Kinuha niya ang revolver ni Simon at iniwan ang kwintas bilang tanda. Kinabukasan, nagulat ang buong bayan sa balita. Patay na ang bagong magsasaka na umangkin sa lupain ni Kabezang Talis, pati na rin ang ilang prailing. Sa wakas, nahanap ko na matagal ko nang hinahanap. Ang liwanag ay namamanaag na. Pinuksa na ng Espanya ang silangan para sa Pilipinas. Nagbabago ng panahon at umaayon na sa ating hinihingi. Ang pamalahang ito, ayon sa inyo ay humihina at narapat palakasin at ipakita ang tiyating tiwala sa Kanya. Ang sanhin na pagtawag ni makaraig ng pulong ay upang may balita sa atin ang tagumpay. At bukas makikita natin ang pagkamit ng papuri at ang pagsusumikap natin ay makikilala sa bayan. Mabuhay, Sandoval! Mabuhay! Mabuhay! Tagumpay! Nagipagkita ko kina Padre Irene kaninang umaga. Tila Soliguro sang nakipagtalo at ipinaglaban ang usapin. Laban kina Padre Sibilla, Padre Fernandez, Padre Salve, General, mga Luang Cabo, at ang mga aalas na si Simon. Tatago na sana ang kahilingan ng ilang buwan nang maalala ni Padre Irene ang kataas-taasang lupo ng paaralang primarya. At inunungka niya ipaubaya kasulatan sa lupong iyon upang magdesisyon. Yamang tungkol sa wikang Kastila ang pinag-uusapan. Nasa kamay na ni Don Custodio ang kasulatan at ipinangako niya na malulutas ito sa loob ng mga buwanang ito. Kailangan natin ang pagpiling ito. Puntahan nito na kausapin ko mula sa Ginong Pasta para payuhan siya na pumalit sa atin. Magandang araw po, Ginong Pasta. Magandang araw. Buko ka. Ginoo,
Kung sakaling sumangguni sa iyo si Don Custodio, maaari mo po bang payuhan siya na pumani sa aming mag-aaral sa pagpapatayo ng akademya sa wikang Kastila? Masamang simula yan, masamang palagay. Mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabago. Tingnan niyo ang nangyari sa kabataan sa Madrid. Tinawag silang pilibustero at marami sa kanila ang hindi nakauwi. May mga bagay na hindi ko mapapaliwanag sapagkat lubhang masilan. May ibang katiwiran na nag-uudyok ko, matinong pamahalaan upang huwag duminig sa mga kahilingan ng bayan. Nahulaan ko ang iyong sinabi. Ang pamalaang kolonyal ay hindi was pagkakatan at iniwala lamang sa palawan. Mabuti pang ipaubayan ninyo lang sa pamahalaan ang mga bagay na iyan. Bigyan niyo ng panahon at mag-aaralan kayo ng mabuti. Marunong din naman kayo magsalita ng wikang Kastila. Bakit hangad pa ninyo na maituro na ito? Dahil hindi kakagaling ng aking amay, kailangan din kung iba kayo na mag-aaral ako sa sarili. Nandito ako hindi lang para sa sarili ko, di para rin sa ngalan ako. So anak sa kalagayan, lalo po tao. Naging ulila ako ng mag-pilot sa magkala nag-aaral ako. Ngunit, ilan sa mga nais matuto ang nakakaawit sa awit niyo, isa sa sabihin mo? Yo! Pues, ano ang kailangan ng higit sa roon? Ibigyan sunod lang kayo ng napakainan ng payo sagat ikaw ay matalino. Kung kayo lilisyado na mag-asawa, kayo ng isang mayaman at masakta na dalaga. Huwag na kayo makailang sa bayan. Bahala rin ninyo ako at nasabing tama ang aking mga sinasabi. Karoon na kayo ng mga uban. Kung ako may magkaroon ng uban katulad niyo, kapag inilingon ko ang aking paningin sa nakaraan, at nakita kong wala akong nagawa kundi para sa sarili lamang, at hindi para sa bayang nagkaloob sa akin ng lahat ng bagay. Ang bawat uban ay magiging isang tinig at hindi ko ipagkapupuri kundi ikakahiya. Okay na po ako. Ipapadala sa India ang mga Indio para pag-aralan nila ang paggawa ng mga bota ng mga Guardia Civil. Bakit hindi na lamang pagtatapak ang gawin sa mga Guardia Civil katulad ng mga Indio? Kailangan lamang ng kasanayan ang pagtatapak upang makatipid. Isinilang naman na nakatapak ang mga Indio kaya huwag na silang pagsapatusin at mas matitipid kung makahubad na lamang ang mga Guardia Civil. Ginoo. Ayan na ba ang program? Nasasabi, hinintay ko na lang Ang mga bomba. nakanda na. Mabuting maestro. Lumakad ka ng gabi at makipag-usap ka sa teniente at kabyo. Makikita mo sa isang lamay ng isang taong nasa pagka. Sabihin mo ang audiensya at sasagot siyang talos. Kailangan siya bukas. Bakit pa po? May bago bang nangyayari? Ba? Hindi pa po handa ang mga arabal? Hindi na kailangan ng mga arabal. Tauhan ni Cabezang Tales, ang mga karabinero at rinindi sa patla. Kung ipagpaliban pa baka patay na si Maria Clara. Ang dami naman mga tao. Kagagawa na naman to ng mga praile. Ang ating dulang sa ininti ay may mga salita at pangungusap na dalawang kaulugan. Nasa wikang Kastila naman, mga kalayan nasa wikang Pransis. Tao kayo, Binzay. Alang-alang sa Diyos, nasa wikang Pransis. Hindi dapat iyan. Mga investigador kaya kung magnanakaw. Isang hudyat ay ang putok. Huwag kayong mabahala. Nalutos yan ng himiral. Ngunit huwag niyo lang ipagsabi. Susundin niyo ang aking utos kahit matataas ko. Ano ba ito? Lampas sa oras. Bakit hindi pa nagsisimula ang palabas? Buksan ang tabing. Simulan na. Nandiyan ang Kapitan General. Kailangan malaman natin yung pag-asa pa ang ating paralan. Hayaan mo, gagamitin ko ang aking kagandahan kahit ito gusto. Paulita, ba't siya kasama ng uminti?
Juanito, ang talino mo. Hindi mo lang ako napapatawa kung pinatututo ako mag-Pranses. Walang kwenta ang pagtatanghal na ito. Ang mga nagsiganap ay hindi artista. Ano na? Nasagot na ba si Julie sa sabi para lang? Ay pa siya na. Ano? Liniyagan na ang paralan. Pero ipapasa ilalim ito sa Universidad ng Pilipinas. Sa mamalaan ng Dominicano. Ano? Hindi tayo malaya. Para rin tayo sinakal na simbahan. Basilio, hindi mo pa rin ba binubuksan ang librong binigay ko sa'yo? Ang nais ko lang ay tahimik na buhay. Hindi ako sumali sa medisina upang makipaglaban. Hanggat hindi mo nilalaban ang panghapi, hindi ka tunay na maging malaya. At ano po ang iyong balak? Kung sasama ka, ikaw ang ahas ng kunin si Maria Clara mula sa kumbento. Ginoo, hindi niyo ba alam na si Maria Clara ay pumanaw na kaninang umaga? Hindi, nagsisinungaling ka. Isa ka sa kanila. Ayaw mong sumama kayo, niloloko mo ako. Ginoo, wala akong dilemma para may sinungaling. Ang katawan niya ay nasa kumbento na. Hindi. Hindi siya pwedeng mamatay. Hindi ko siya nililigtas. Bakit ganyan ang mukha mo para kang makikipagdigma? Paano ba naman yan, Paulita? Kita ko kayong nagkasama ni Juanito sa dalaan. Hindi ko kasi inaasahan. Yun lang pala. Aba, ang kulit mo. Si Tia Victorina ang may gusto kay Juanito. Hindi ako. Kung ganun, patawad, Paulita. Masyado kasi ako napadala sa serious. O siya, huwag natin pag-usapan si Juanito. Mas mabuti pang sabihin mo sa akin ang mga pangarap mo sa hinaharap. Gusto kong manirahan sa ngayon, Paulita. Doon, may kalayaan. Sariwa ang hangin at simple ang buhay. Noon pa man, ang bayang iyon ang tangi kong kaligayan. Ngunit na makilala kita, kapag dato kong may kulang, at ikaw ang kulang na iyon. Naku, isagani, ayaw ko sa anayon. Ayaw ko sa mga bundok na puno ng malimatik. Kaya mo namang suong ng lahat kung talagang nais mo makasama ako. Mas gusto ko sa lungsod. Kung maglalakbay man ako, gusto ko sa tren. Mas mabilis at walang hirap. Kung ganun, Paulita, kahit saan tayo dali na tadhana, ngayon man o lungsod, ang mahalaga, magkasama tayo buo ang pangarap at paniniwala sa isa't isa. Basilio, buti na lang wala ka sa piging kagabi. May natagpo ang paskil sa universidad. Kapanghimagsik, maraming estudyante ang nadawit. Sirain mo ang mga kasulatang maaring magdawit sa iyo. Kinalaman ko ba rin si Simon? Wala. Walang kalaman dito si Simon. Mga estudyante lang ang sangkot ngayon. Wala akong kinalaman dito. Ano pa ang mahalaga kung sino ang sumulat? Ang mahalaga ay katotohanan ng paskil. Hindi ako sangayon sa kanya. Basilio, bakit ka na parito? Ikaw may kasapi na kapusanan? Oo. Ngunit narito ako upang manghiram ng salapi. Makaraig, hiram sana ako ng salapi. Inubos ko ang ipon ko upang mapatubo si Julie. Maaasahan mo ko, Basilio. Kapag makapagtapos ka na ng medisina, magdiriwang tayo. Masok kayo sa dali. Narinig ko ang iyong talumpati sa dali. Ngunit kasama ka ba sa piling sa gabi? Hindi. Mabuti. Alam mo bang bihira at tapang mo na magsalita ng maharap tulad mo? Hindi kasalanan ng mga kabataan o takot sa mga salita. Ang sinumang
magpapahayag ng sulubin ang kanilang naratangan ng espera. Isigali, hindi kita inuusig. Malaya ka magpahayag sa ating klase. Lampas na sa usapan natin, Isigali. Mabibigat ang iyong paratang. Ang mga prayle ang naging latista. Sinasabi lang hindi kami dapat matuto para gamitin namin pagpudaya. Ang karunungan ay para sa mga karapat-dapat. At sino ang nagtakda kung sino ang karapat-dapat? Kung sino kami walang mabuting asal, hindi ba kayo rin ay magpagkukulang? Hindi kami ang may utos. Ang pamalaan ang nakatagda ng batas na sinusunod namin. At nagtatago kayo sa likod ng pamalaan. Pinuhubaran niyo kami. Pagkatapos ay pinagtatawanan ng aming kahilyan. Manabalik, paano kung mailigtas si Basilio? Wala siyang kasalanan. Anak, kailangan may gagawin tayo. Si Padre Camora, makatulong siya sa iyo. Hindi ko kaya lumapit sa kanya. Iha, kung mahal mo si Basilio, susubukan mo. Huli, anong ginagawa mo dito? Basilio po, maawa po kayo. Madali na naman akong kausap. Alam ko mabait ng lalaga, Huli. Padre, wag po. Maawa po kayo. Sigurado akong gagawin mo lahat para sa iyong minamahal. Hindi ba? Ihuli! Ihuli! Tumulan siya mula sa bintana! Diyos ko! Anong ginawa nila sa kanya? Wala! Ihuli! Huwag ka mag-inawa! Anak, aalis ka na sa paaralan. Delikado ang maging estudyante ngayon. Wait, gusto ako matuto. Wala kang mapapala kundi bilangguan. Mas mabuti pang magbukid ka na lang. Sa Europa, may mas magandang oportunidad. Makakapag-aral ako ron ng walang takot. Ako naman, susubukan pumasok sa hapunan. Mas mabuting ang nasa loob ng sistema. Kaya hindi tayo umuunlad. Mas pinipili ng marami na sumuko. Hindi na tayo maaaring umurong pa siya. Ngayong gabi, magwawakas ang kanilang paghahari. Magbalang mo na. Ikita mo itong lapat. Sa simpleng laban. Ngunit sa loob nito ay nakatago ang ating kababayan. Paano? Sa loob ng 20 minuto, ang ilaw na ito'y lalamdam. Kapag itinaas ang mitsa, puputong ang kapsula sa loob ng sasabog ng granada. Hindi lang iyon. Naglagay ako ng sako-sakong pulbura sa bubong at ilalim ng sahig ng bulwagan. Sisiguraduhin kung walang makakaligtas. Ngunit Ginoo, madaling madadamay. Hindi mo ba naiintindihan, Basilio? Wala na inosente sa itong sistema. Kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? Kung ito ang pag-asa ng bayan, kasama ako. Magaling. Ngayon, makinig kang mabuti. Saktong alas 9 ng gabi, sabog ang bomba sa kasalan. Sa oras na yun, ang lahat ng alipin mahihirap at ang inaapi ay matitipon sa bahay ni Cabezang Tales sa Santa Mesa. At anong gagawin namin? Lulusubin ninyo ang lungsod. Ang mga nasa Arabal ay susugod mula sa labas. Aagawin ng mga tulay at wawasakin ng depensa ng Espanyol. Ako at si Cabezang Tales ay magtatago sa loob ng lungsod upang umabal mula sa loob. Ngunit wala kayo sulat. Kaya pupunta ka sa bodega ni Fiorita. Doon ko itinago ang mga armas, baril, itak at pulpul. Kailangan nating makuha ang mga ito bago sumikla ang laban. At matapos, alas 10 ng gabi, magkita tayo sa tapat ng simbahan ng San Sebastian. Doon ko ibibigay ang aking huling tagubilin bago natin tuluyang mo sa akin ang pangalan. Kapag tumama na ng alas 9 at sumabog ang bomba, umalis ka kaagad. Magtungo ka sa malayo sa daan ng luwag. Dapat wala kang bakas sa lungsod sa sandaling magsimula ang paglusod. Doon ako simula, Silvia. Wala na kang kaso. Wala na.
Salamat. Salamat, Ginoo. Isang karangalan na kayo ay aming panahon. Napakapalad ko. Ako ang mapangasawa ng pinakamagandang dalaga sa buong Manila. Siyang tunay, Ginoo. Malis ka, sabi. Ano ang sinasabi mo, Basilio? Nasasabi. Naglaparin si Juan sa buong. Kapag ito ay nasundan, buong bahay sa Sam. Hindi! Hindi maaari! Nasa loob pa si Paulita! Wala na panahon para magduda pa. Lumayo ka na bago pa maging real. Isang nakabindihirang regalo ito, di ba? Napakaganda ng liwanag. Napakaganda ng regalong ito. Tunay na mamahalin. Paulita! Umalis ka dyan! Muli na naman ako dito. Hindi na naman ako pala ako. Padre! Wala na itong babang pupuntahan. Huwag kang sumalita na marami. Napakabigat ng iyong mga sugat. Sino ang gumawa nito? Kasi sino pa? Hindi ang aking mga pagkakamali. Hindi ko na rin alam kung sino ang tunay kong kalaban. Pamahalaan ba ang mga kababayan kong takot lumaban? Mga pagkupang ito, nakapahit na naman. Puro na lang, sasabi ng pin. Bago ang pasok ng Pilipinos. Ito ang katanungan. Ito ba ang batas? Ang mahirap ay walang laban-laban sa makapangyarihan. Simon, o dapat ko bang tawagin kang Cristomo Ibarra? Paanong Matagal na kitang pinagmamasdan, Simon. Noon pa man nararamdaman kong hindi ka isang ordinaryong mangangalakal. May dahilan kung bakit ka bumalik upang maghihintay. tama ka, Padre? Ako si Crisostomo Ibarra. Isang taong pinagkagulo, pinahirapan, pinatay sa mata ng batas. Mabalik ako upang ipagaganti ang aking ama, ang aking nawalang pag-ibig, upang masakin ng mapanin na pamahalaan. Ngunit ano ang naging bunga ng iyong pag-ibig? Wala. Lahat ng aking plano, nabigo. Mga Pilipino, imbis na lumaban o yumuko sa takot at sisagan. Bakit niya tinapon ng lampara? Hindi mo ba naisip na hindi lahat ng pagbabago kailangan daan sa dahas? Padre, sa lahat ng aking nagawa, hindi mo ba akong bagas ng patawad? Ang Diyos lamang ang makakahatol sa iyong mga ginagawa. Ngunit alam kong hindi mo hilayon ang kasamaan. Ikaw ay isang taong nasaktan, naghahangad ng katarungan, ngunit maling landas ang iyong tinahak. Wala na ang bagas ng mabuhay, Padre.